O lahat ba naka-move on na sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas over Egypt? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas at kayo po ay nanonood sa aking channel. So for today's video po ay tatalakayin po natin ang naging outcome ng game ng Gilas Pilipinas over Egypt. So bago po magsimula ang game ay tingnan po muna natin ang ranking ng bawat koponan sa world. And so far, ang Pilipinas nga ay may mataas na ranking at number 34. Samantalang ang Egypt naman ay hindi naman nalalayo. At they are actually ranking number 38 behind RHJ's Jordan, Tunisia, at saka ng Ukraine. First quarter, maganda nga ang pinakitang defense ng Gilas Pilipinas sa Egypt sa first 5 minutes ng game at nakalamang ng maaga ang ating Gilas Pilipinas. Pero nakabawi din ng Egypt at nakalamang pa nga rin sila. Pero dahil sa trust nga ni Justin Brownlee, nakalamang pa ang Gilas Pilipinas sa pagtatapos ng first quarter na merong score na 19-18 lamang po ang Gilas Pilipinas. So second quarter, patuloy pa rin ang magandang laro ng Egypt. Natapos ang second quarter na may baong 11 point lead na lamang and 39-28. So, third quarter na sustain pa rin ng Egypt ang kanilang magandang intensity at defense, kaya napanatili nila ang kalamangan sa 12 points, 57-45. So, pagpasok po ng fourth quarter, so mas gumanda pa ang defense ng Egypt, limited Gilas Pilipinas to just 10 points. And mas lalong gumanda yung offense ng Egypt, erupted for 41 points in a single quarter, and natapos po ang laro na may 31 point lead ng Egypt over Gilas Pilipinas. Talo po tayo 86-55. So Justin Brownlee just finished 18 points, 5 rebounds and dish off 1 assist. And okay lang naman na naging performance niya, kumbaga normal lang naman yung ganong performance si JB, lalo't yung Philippine team ang kanyang dinadala, so distributed po dapat ang performance. So, hindi pa man tayo nakaka-move on sa pagkatalo natin sa Lebanon na merong 22 point lead, ay natambakan pa tayo ng Egypt. So, this is the second consecutive losses by Gilas Pilipinas na may average na 26.5 point lead na kalamangan. So, diyan natin na-miss yung serbisyo ni Kai Sotto. So, on both offense and defense. So, pero, ganun pa man, natalo man tayo at natambakan, nakita naman natin ang problema ng Gilas Pilipinas. So, dapat mahanapan pa rin ng solusyon. So, dapat may reliever talaga si Kai Sotto. So, hindi dapat tayo nagre-rely lang kay Kai Sotto. So, dapat yung position ni Kai Sotto ay dapat, even wala si Kai Sotto, dapat ay meron tayong nasasandalan. So, hindi po kasi kinakaya ni Junmar Fajardo at saka ni AJ Edu. So, yung front line ng ating Gilas Pilipinas. So, let's move on and look forward for the next Gilas games. So, keep on supporting Gilas Pilipinas. Puso!